So hello no, ngayon ang pag-usapan natin ay itong tungkol sa tungkulin ng bawat alipin. Tayo po ay mga alipin ng ating Panginoon. Tayo po, tayo mga lingkod ng Diyos o mga nakakakilala ng Diyos. Pero ang pinaka-alipin ng Panginoon na dapat po talaga is ito yung gampanan natin bilang mga alipin, gampanan natin kung ano ang tungkulin natin. Ang bawat alipin ng Panginoon o mga ngaral, ito yung mga tao no, na sa Diyos ipinagkatiwala nila pinagkatiwala ng Diyos ang pagkain doon sa kanyang alipin upang yung mga pagkain na yun ibigay sa kanyang alipin doon sa iba pang mga alipin upang makakain sila sa salita ng Diyos, which is kasi ang pagkain na ito is the bread of life. Jesus Christ is the bread of life. So ipaabot natin ang pangalan ng ating Panginoon si Kristo at ang kanyang salita upang yung mga tao is mabubuhay in spiritual, hindi na sila mamumuhay sa kadiliman. Pero lagi nating babantayan nating mga ngaral is isa sa mga problema ng mga ngaral is ito yung lagi nating babantayan, na marami sa atin ang mga ngaral na tumatanggap ng mga papuri para sa kanilang sarili. Tingin nila sa kanilang sarili ay iba na sila, religious na sila, ligtas na sila. Marami po ang mga tao nag-expect niyan. So wag po tayong mag-expect niyan, kundi gampanan lang po natin kung ano man ang tungkulin natin bilang mga alipin ng Panginoon. Kasi nga, kung gagawin natin yon, hindi tayo nagkakalugod sa ating Panginoon, kundi kumbaga humahanap tayo ng sarili nating papuri mula sa ibang tao. Sinabi dito sa kasulatan sa Lucas 17 verse 10, sinabi dito no, ganun din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. No, so ito bilang mga lingkod ng Panginoon, mga ngaral, mga pastor, evangelist, huwag po tayo mag-expect ng anuman, kundi ito ay ating mga tungkulin. Sabihin natin doon sa mga, kasi marami talagang mga tao na magpupuri, uy ganito, ganyan, huwag po kayong tumatanggap niyan ng mga papuri galing sa tao. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin, kundi sabihin natin ayon dito sa kasulatan ng utos ng ating Panginoon, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin, or kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Kasi ito yung tungkulin natin, na ipangaral ang salita ng Diyos, ipaabot ang salita ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, ipaabot ang kanyang salita, which is the bread, which is our Jesus Christ, which is Jesus Christ, the bread of life, doon sa mga tao na liliman ng kadiliman, upang yung mga tao doon magkaroon ng liwanag at malipat doon sa liwanag sa ating Panginoong Jesucristo, at sila ay makapagmamana sa kaharian ng Diyos ayon dito mismo sa nakasulat sa kanyang kasulatan sa Biblia. So mag-ingat po tayo, kasi isa po talaga sa tinutumbok ni Satanas is itong mga tao, mga ngaral, mga pastor, evangelist, missionaries, o kahit sino na may dala sa salita ng Diyos. Minsan tinutwist ni Satanas ang bawat isip ng tao upang ang katotohanan baliktarin, magiging opposite sa nakasulat sa Biblia. Yan yung mga tao na nangangaral sa salita ng Diyos na hindi opposite sa nakasulat dito sa Biblia. Kaya nga sinabi dito sa kasulatan, di ba? Sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia, kung may tao na mangaral sa inyo sa salita ng Diyos na iba sa ipinangaral or nakasulat dito sa Biblia, kahit sino no, na kumbaga iba siya sa nakasulat dito, parusahan siya ng Diyos. So hindi nakapagtataka yan, kasi maraming mga religious, maraming mga relihiyon, maraming mga simbahan nagsitayuan ngayon na iba ang ipinapangaral ng kanilang mga leader, opposite sa nakasulat sa Biblia. Yan ang pinakabantayan. Yang mga klaseng tao na yan yung na sinasabi ko no, na pinupunteriya ni Satanas upang ito-twist ang katotohanan into kasinungalingan. Kasi nga sinabi dito sa kasulatan, hindi nakapagtataka, sinabi din dito sa kasulatan ng Apostol Pablo sa sulat na sa Roma, pinapalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan patungkol sa Diyos. Yan ang
katotohanan. So mag-ingat po tayo sa ating pinapakinggan, sa ating nakikita. So lagi po nating babantayan na ang ating ipangaral ay ang salita talaga ng Panginoon. Mag-ingat po kayong mga evangelist, missionaries, kasi sa Satanas po lagi pong nakabantay, lagi pong aatake sa atin yan. Under attack po tayo. Night and day, 24/7 yan, inaatake tayo. So dapat tayong magbantay. So ipingaral natin ang salita ng Diyos, at ito, bilang ito ay ating mga tungkulin bilang mga alipin ng Panginoon, na ipangaral ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay isa itong pagkain na hindi literal na pagkain ito sa mundo, kundi pagkain ito sa ating kaluluwa. Pagkain ito sa ating kaluluwa na nagbibigay buhay, kasi si Kristo, ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, Jesus Christ is the bread of life. Itong mga salita na ito is bread of life. Kung ikaw busog ka sa mga pagkain ng spiritual, the bread of life is Jesus Christ, iabot mo rin yung mga pagkain na spiritual, the bread of life, Jesus Christ, which is the Word of God. Kasi ang the Word of God is Jesus Christ. Jesus Christ is the Word of God and became flesh. Klaro po yun. So ito lang, hanggang dito na lang. No? Maraming salamat and God bless everyone. Amen.